A day in my life as a superwoman. Galing na pala kaming gentry doctors niyan and on the way to Badajoz Cafe. While we are on the way, ayun, nakakita ako ng Kubo Shop. So nag-inquire ako ng price para dyan sa mga spaces namin dito sa shop. Mas maganda kasi kapag may mga attractions. Pero syempre, kapalit niya ng matinding gastos. Kaya ito na naman ang super mom nyo, todo post sa Facebook, Instagram, Reels, and TikTok. Hindi ko talaga titigilan na mapalakas tong shop kasi sobrang hirap ng buhay ko sa barko. Kung gumanda-ganda nga ang kita namin dito sa shop, pwedeng hindi na ako umalis eh. Kasi bukod sa wala kang tulog, laging pagod, ang layo mo pa sa pamilya mo, 'di ba? Hindi tulad dito sa Pinas, hawak mo oras mo, ikaw ang boss. At kaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Yun nga lang, syempre, dapat tatapatan mo ng sipag at tiyaga. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap gumawa ng pera. Pag wala kang alam gawin, talo ka. Pagka marami kang kayang gawin, panalo ka. Meron nga pala akong total of 3 staff. Meron akong chef, which is yung brother ko. Meron din naman akong 2 boys na kaya maging barista, maging cashier and waiter. Pero kahit meron akong 3 staff, hindi ko sila iniiwan. Kasi ang totoong trabaho ko dito sa Badajoz Cafe ay mapaganda ito, tagapamili ng mga supplies, tagabayad ng bills, basta overall managing. Ako nga din pala gumawa lahat ng menus and drinks namin. Sinikap ko talaga na makumpleto at maiayos ang aming pagkain at inumin. Dahil sumampa ako ng barko nung 1 month to 2 months pa lang ang shop namin. Syempre, after 8 months of working on board, ito na naman ako nagbabalik sa Badajoz Cafe. All around ako dito and reliever na rin sa mga magde-day off. Sa barko nga pala, hindi biro magtrabaho doon. Working kami, minimum 11 hours a day, 7 days a week, and 8 months on board. As in, Zay, wala kaming day off. Kung gusto mo pang gumala, kailangan mo gamitin ang break time mo. So, mamimili ka na lang kung jujuti ka ng puyat at pagod or jujuti ka ng medyo may energy because nakatulog ka naman. Maganda lang kami tignan kasi may maganda kaming picture sa tourist spots ng iba't ibang bansa. Pero ang katotohanan yan, pupunta lang kami doon para mag-picture then takbo agad pabalik ng barko kasi duty na namin. But in some parts, sobrang nakaka-amaze mag-work sa barko. Imaginein mo, kikita ka ng dolyar, marami kang makikilalang mga passengers na talagang mamahalin ka din. Syempre, panalo din yung tip pagka ginalingan mo. Sa mga nagtatanong pala, ang trabaho ko sa barko ay bar waitress. Basta, sobrang sayang experience pag nakapagtrabaho ka sa barko. Ang dami mong matututunan. Ang dami mong makakasalamuhan na iba't ibang nationality. Pati mga pasaherong saksakan ng yaman. May mga iilang difficult person pero mas lamang pa din ang mababait na mga customers. Sa sobrang bait nila at na-appreciate nila ang service ko, parang gusto na nila akong ampunin. At dahil ayaw nila maputol ang communications ko sa kanila, friend ko sila sa WhatsApp, sa WeChat, sa Facebook, and Messenger. Anyway, pakilala ko lang po yung ginagawa kong drinks. Yan po yung passion fruit. At dahil patapos na ang shift ko by 6 p.m, ayan, may na-receive naman akong isang surprise galing sa boyfriend ko. Ang ganda ko po for today's video. Take note, 11,282 miles away kami. So dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan. So stay positive, work positive, and result positive. See ya!